Tapos tinapon namin sa San Rafael Village. Ang masakit, ginalaw pa nila ang mga bata. Bago pinatay yung mga pulis ang nagalaw, ma'am. So sabi ng babae, bata, no, tulungan mo nga ako, tulungan mo kami. Sabi ko sa kanila, Day, hindi ako makatulong dahil sila ang mga superior ko, sila mga pulis. Sabi ko, civilian lang ako, hindi ako makakaan. Wala. Tapos pinatay, tapos tinapon sa San Rafael Village subdivision, doon sa mga adin, tinapon sa gilid ng kalsada. Paano sila pinatay? Sinaksak, ma'am. Sinaksak silang tatlo. Mga teenager ito? Oo, mga teenager yan. Mga babae? Mga babae po. Kasi ako, may kapatid, may mama ako, may mga pinsan na babae. Parang, yan lang ang ayaw ko, ma'am, yung babae. Grabe mga pre, no? Bago nila patayin yung mga minor, no? Ay ginalaw po muna nila, no? Ginalaw, tapos sinaksak, 'di ba? Ang tanong, bakit pinatay? Ay siguro, 'di ba? Alam mo naman pag isa kang normal na tao tapos makakakita ka ng mga illegal, no, na ginagawa ng mga tao na 'yan, lalo na't namumukaan mo sila, talaga namang hahanapin ka ng mga yan at ipapapatay ka. 'Di ba? O baka ganun yung nangyari. So, ito po ngayon yung bibigyan natin ng reaction, mga pre. Itong mga sinabi ni Matubato dito, no? At lalong-lalo na, no, ito si Matubato ay hawak na po ng ICC, no? So, ngayon malalaman natin kung ano yung mga hakbang na gagawin. Ng ICC. At syempre, no, lahat naman po ng nalalaman ni Matubato ay sinabi niya po doon sa ICC. So, Digong, yayabang mo yung pagpatay mo, di ba? Eto na yun, di ba? Eto na yun. At matindi po, no? Matindi itong mga binitawang salita ni Matubato dito, no? Lahat dinitalye po talaga niya kung sino yung pinatay or anong edad nung pinatay, no? Pati mga minor damay po. Huwag niyong sabihin na adik 'yun. Mga babae pa ginahasa. 'Di ba? Oo, nakakaawa naman. So, alam niyo naman ito si Digong, walang awa ito, no? So, pag nangyari na yung nararapat para kay Digong, hindi rin tayo maaawa. At alam niyo, kaya gusto ko tong bigyan ng reaksyon, no? Kasi ang sabi ni Digong, ang kayabangan ni Digong, tatlo yung sinabi niya eh. Unang-una, pag may ICC daw na nagdala ng warrant of arrest sa kanya, papapiliin daw niya yung tao. Kakainin yung papel or babarilin. Yun. Pangatlo, sinabi niya, ibibitin niya daw yung ICC sa puno ng kahoy. Oo. Napaisip naman ako, sabi ko, ibibitin mo, hindi ka na makatayo. Ibibitin mo pa. So, yan po yun, yung pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, mga pre. Yan Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Meron din po tayong TikTok. Okay? Follow niyo na po yan, mga pre. Syempre, itong hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang like, share, at subscribe. At ring niyo po yung notification bell ring para mahalaga po ito para updated po kayo sa bawat uploads po natin. Yan Yon, so ito na mga pre, no? Tuloy na po natin ito. Bigyan na po natin ito ng reaksyon. Meron ba kayong parang gusto sana na yung tulong na ginagawa ng ICC para sa mga witnesses na katulad ninyo? Maliwanag po yan, Witnesses na katulad ninyo. So, ibig sabihin po, hawak na po siya ngayon ng ICC. Ito si Matubato. 'Di ba? Maliwanag po 'yun, Digong! Yoho! Oo, ma'am. Gusto ko nga maghingi sa kanila ng tulong para mabigyan naman ng yung iba. Kaya mahirap man. Anong naging buhay nyo nitong bakit mahirap? Mahirap, ma'am. Doon lang ako nakakulong sa bahay, tapos hindi makalabas, hindi ka nakakita ng tao. So, parang maiksi lang ang buhay mo. Doon ako nagkasakit. Wala kang makakita kung hindi pader lang ang makikita mo. Paano nyo yan natiis? Tiniis ko lang yun, ma'am, para magkaroon ng justisya hanggang ngayon. Yung iniisip ko nga, makasalita lang ako, ma'am, para alam ng buong mundo nga mali talaga sila sa ginawa nila.
Nung nakausap ko si Las Cañas, parang ganyan din yung tono niya. Gusto niya ng hustisya para dun sa... At wala rin siyang takot. Ganon din ba kayo? Walang takot? Yung sinabi ko naman sa ICC, ma'am, tinanong nila ako nga, is willing to die, sabi ko. Is voluntary. Wala kayong panagutan sa akin, sabi ko. Basta matapos lang yung kung ano ang hatol sa akin, tatanggapin ko yun, ma'am. Kasi matanda naman ako. Wala naman akong buwan. Oo. Itong willingness to die, Father, recurring theme yan eh. Parang yon, hindi ako takot mamatay, willing ako kahit... So yun po yung sinabi ni ano diyan, Matubato, ano? Talagang gusto niyang may managot na, 'di ba? Kasi parang hindi lang parang, no? Talagang nakukonsensya na po ito si Matubato, no, sa mga pinaggagawa nila noon na kasamaan. Oo. Syempre, napapag-utusan lang siya, 'di ba? Oo, pero ang akala kasi ni Matubato noon, ang pinapatay lang nila yung mga kurap, yung mga magnanakaw. Pero habang tumatagal po siya sa trabaho niya, ayon kay Matubato, habang tumatagal siya sa trabaho niya, iba na daw po yung kanilang mga pinapatay. Ang pinapatay na itong mga kalaban sa politika. May mga mayor pa nga eh. 'Di ba? Oo. So hindi na tama 'yun. 'Di ba? May mali na doon. Oo, panggagamit na 'yon. 'Di ba? 'Yun yung problema. At alam mo, ang isang pagkakamali dito ni Digong, dahil kinuha niya si Matubato. Hindi alam ni Digong na in the future pala, si Matubato ang mag-isa sa magpapabagsak sa kanya. Mata mo, hawak na nga ng ICC, di ba? Tuloy natin to. Ay, ma'am, pumatay ako. Hindi ko kaya, ma'am. Bahala na kung sabi nila duwag ka, duwag. Hindi. Kasi ang babae, kaya naman yan, sampalin lang. Hindi na yan ganun. Dito na. Yan. 63. 63 pa lang kayo, bata pa kayo. Pero wala naman. Ang gusto ko lang, parang, kasi palaging parang humihingi ng tulong yung namatay. Parang naririnig niya sa isipan niya na may nanghihingi ng tulong at syempre nakukonsensya siya. 'Di ba? Tulad ng 3 babae na hinuli namin. Pero hindi ako pumatay, ma'am. Yung kasamahan ko mga pulis ang pumatay. Yung mga estudyante, parang ang edad siguro 15, ang isa naman 16, 17, 3 yan. Parang 15, 16, 17, minor. Huwag yung sabihin, addict yun. Ang babae, 3 minor, addict. Kasi sabi ng mga tangang DDS, pag, anong tawag nito? Pag, kumbaga, pinatay ka, addict ka. Ano pa sabi? Katulad nito, sabi, pag ngiwi ka, addict ka. Ibig sabihin, addict to. Ngiwi eh. Ibig sabihin, addict to. Mga DJs na bugok. Proceed tayo sa topic natin. Ayan. ang sabi ng kasamahan ko ng pulis ni Take note ha. Mga pulis po ang pumapatay noon sa panahon ni Digong. Hindi naman po natin nilalahat, no, yung mga pulis. Pero itong mga addict lang talaga sa pagpatay at malalapit kay Digong. Lalo na itong mga pulis diyan sa Davao, okay? Na mga nauutusan ni Digong sa pagpatay. Okay? So, yan yung tinutukoy ni Matubato dito. Bubong Aquino, Gaston. Drugs daw. So, yung apartment, hinulugad ko yung kwarto, wala mang nakuha kami, wala mang nakuha. Drugs daw. Baka tataniman nyo pa lang. Alam nyo naman yung mga pulis noon sa panahon ni Digong. Again, hindi po lahat ha. Pero may mga pulis sa panahon ni Digong magagaling magtanim. Drugs daw. So, ang akala ni Matubato, okay lang, patayin natin kasi drugs. Yung pala, wala naman nakita eh. Diba? Paano yun? Paano na yun? Ganun-ganun na lang. Papatayin nyo na lang ng... walang kalaban-laban yan eh. Babae yan eh. Diba? Tapos ganun-ganun na lang, papatayin nyo. Unti-unti na pong sinisingil si Digong. Matanda na si Digong, tingnan nyo ha. Tingnan nyo, may kasabihan po tayo. Ang mga mabubuting tao ay kinukuha na agad ng Panginoon. Pero ang masasamang tao, pinapahirapan pa po yan. Yung iba hindi na makalakad, pero may haharapin pang kaso, maharapin pang mga problema. Yung iba, nag-wheelchair na lang,
Yung iba hindi na makatayo pag walang aalalay. Kasi buhay pa sila, pinapahirapan na. Diba? Yun. O, tuloy natin to. Kuha nga drugs. Siguro, yung mga bata, meron siguro silang ginawa na nakita ng mga bata. Siguro, Yun. Kumbaga, merong ginawa, itong grupo ni Digong, siguro, di umano, may ginawa na nakita ng mga bata. So, dahil sa takot na mabuking yung grupo na to, papatahimikin yung mga bata. Ganun lang kasimple. Diba? o yung mga estudyante siguro. Ang yan, kuhaan ko man ba? Tapos, tinuluyan. Tapos, tinapon namin sa San Rafael Village. Ang masakit, Kawawa. ginalaw pa nila ang mga bata. Ginalaw. Bago pinatay, bago pinatay. Grabe. Yung mga pulis ang nagalaw, ma'am. So, sabi ng babae, bata, no, tulungan mo nga ako, tulungan mo kami. Sabi ko sa kanila, Day, hindi ako makatulong dahil sila ang mga superior ko. Sila mga pulis. Sabi ko, civilian lang ako. Hindi ako makakuan. Wala. Tapos pinatay, tapos tinapon sa San Rafael Village subdivision. Doon sa mga adin, tinapon sa Grabe. gilid ng kalsada. Paano sila pinatay? Sinaksak, ma'am. Sinaksak silang tatlo. Mga teenager ito. Oo, mga teenager yan. Mga babae. Mga babae po. Kasi ako, may kapatid, may mama ako, may mga pinsan na babae. Parang, yan lang ang ayaw ko, ma'am, yung babae. Nakukonsensya nga talaga, okay? Pumatay ako. Hindi ko kaya, ma'am. Bahala na kung sabi nila duwag ka, duwag. Hindi. Kasi ang babae, kaya naman yung sampalin lang. Hindi na yan gamitan ng dahas. Oo. Wala yung magawa sa'yo, lalaki ka. Oo. Tapos, ganyan ang nangyari. Quick thoughts, Father. At least, hindi siya nag-participate sa pangre-rape and wala siyang naging papel sa pagpatay. Hindi lang siya tumulong. Ano yung initial thoughts mo nung narinig mo to? Ilang beses ko na nadinig yung kwento niyang yan. And merong proseso na rin, personally akong ginawa para matugunan yung guilt na kumakain sa kanya. Until now, I think that is, excuse me, something that haunts him. Regretfully, But ipinamalas din dito na kahit no read no write yung tao ay mulat siya sa pagpapahalaga pwede naman samparin lang, but may respeto na kinikilala na may nanay ako, may kapatid ako, so hindi, call it code of ethics kahit killer, na mayroon siya. But more than that, I think that sense of helplessness that someone was crying out and wala siya maibigay, plus the very sense of helplessness niya ngayon. Here I am, willing to tell the truth, but the process is so tedious. Nandito ako nakakulong sa isang munting hawla. Bakit ganon? The sense of helplessness that seems to have eaten him up all through the years, that also affected his health. Siguro sasabihin ko lang kay Edgar, kung sakaling mapanood niya to, ang babae hindi rin sinasampal dapat. Dapat. Tama. Oo. Pero kung nasa organization ka, kumbaga, ang sinasabi doon ni Matubato, kumbaga papatay natin, sampalin na lang. Parang ganun. Pero tama nga naman. No? Babae, minamahal. Hindi po sinasampal. Yun po yung totoo dyan. Oo, wag mong patayin, pero wag mong sasaktan, wag mong sasampalin. Hindi kailangan sampalin. Kahit sinong tao, lalo na Pwede mong patayin yung babae sa pagmamahal. Ganon. O, diba? babae. Alam, I think I mentioned that to him also. Yes. And natutuwa naman ako dahil pag nagtatalo yung mag-asawa ay hindi, walang sakitan. Actually, mas matapang pa yata yung babae. Oo, mga babae! Mga babae! Lalo na yung misis ko na masinggan yung bunganga. Oh, sila yung maangas-angas Oh, at least hindi kami nananakit, 'di ba? Oh, wala naman dito yung asawa ko pwede ako magsalita ng kahit babanatan kita dito sa live. Sa video. Mga babae talaga, grabe kayo ha. Palaway kayong mga babae kayo. Yung mga misis dyan na masinggan yung bunganga. Hoy! Kami, shotgun lang. Oh. Wala naman yung misis ko dito pwede ako kahit magsigaw-sigaw pa ako dito. Walang kukontra. Hoy, mga lalaki, agree ba kayo? Na yung mga misis talaga masinggan yung bunganga. Sige, tuloy na tayo. Topic natin.
Kinuwento rin ng father, siguro grabe talaga yung impact. Sabi mo nga, it still haunts him up to today. And naalala ko, merong part ng interview na dinetalya niya yon. Paano siya naho-haunt. Panoorin natin ulit. Lahat sila nag-participate sa rape? Lahat, ma'am, lahat sila. Lahat. Oo. Ginalaw nila O, lahat ng pulis nag-participate sa rape. Nako. sa loob ng sasakyan, ma'am. Ginalaw nila. Ako, doon man ako sa likod ng sasakyan, ma'am. Likod ng sasakyan. Hindi ko makaya tingnan. O, yan, yung ginawa sa mga teenager. Parang, yan ang napapakita sa akin, ma'am. Minsan, parang sinihan. Parang gumaganyan lang, lumiliwanag. Tatlo sila nagaganyan. Kung gabi, nag-iisa ako. Nakikita ko. Noon, hindi. Straight. Hindi ako makatulog ng 1 linggo, 2 linggo, ma'am. Kasi binigyan na lang nila ako ng pantulog para makatulog ako. Grabe. Palagi nagpaparamdam sa akin, ma'am, na hingi ng tulong. Kasi yan ang kuwan sa akin, ma'am. Grabe. Masama na talaga yan, ganyan. Hanggang ngayon ba? Nagpaparamdam pa sila? Oo, ma'am. Hindi pa rin tumitigil. Oo, nanghihingi nga ako ng tawad. Hindi pa tumitigil, ma'am. Yung nagkasakit ako, doon sa kama ko tumatabi, ma'am. Yung tatlo, oo. Parang hindi naman ako nakakasigaw, hindi ako nagsasalita. Parang tumatabi lang sila sa akin sa yun, kama. Umuupo sila. Mahirap yung problema kong dala-dala. Ang akin lang. Kung ano, gusto ko ng, kumidlip para wala na lahat ng problema, ma'am. Nahihirapan ako sa buhay ko. Dala-dala mong problema. Oh, yung iba naman, masaya sila. Kay mga mayaman na, yung iba. Sa akin, hindi. Mali talaga. Yan ang na isang punto ko nga. Umayaw na ako ng trabaho, ma'am. Hindi na makatarungan ang trabaho. Miski kriminal ang tao, ang dapat hindi yung utangin natin ang buhay. Kaya ang may karapatan lang, ang Diyos lang ang may karapatan kumuha ng buhay natin. Hindi Tama. tayo, tao. Kung may kasalanan, ikulong. Hulihin, ikulong. Ganyan lang, ma'am. Ako, ang experience ko, sobrang dami ang pinatay namin. Yung maakwari, ma'am, ang hilira sa libingan namin hanggang sa bundok. Tapos balikan naman agad. Papunta naman ng bundok. Daming taong lilibing namin, ma'am. Basta ako, sa estimate ko lang sa nasamahan ko, mga 1,000 siguro, mahigit. So, yun. 'Di ba? So, malaki po, no, yung pagsisisi ni Matubato. Kasi may nagpapakita po pala sa kanya yung yung tatlong babae na minor de edad na pinatay ng kasamahan niyang pulis. Nagpakita, humihingi ng hustisya na sana mapanagot yung pinakautak. Sino yung nag-utos? Ang syempre, yung mga gumawa, yung mga naghahasa. 'Di ba? So, yun. Nako, maghanda-handa na kayo. Itong mga alam nyo, may Diyos tayong nakatingin, no? Sa ating lahat. At yung mga gumawa ng mga krimen, katulad ng pagpatay, panggagahasa, ay nako, nakakaawa kayo. Hindi kayo kayang iligtas ng inyong salapi, ng inyong koneksyon, pag kayo ay siningil na. Ganun yun. Nako. KO! Hindi man kayo makulong. Okay? Makalusot man kayo dito sa batas. Okay? Ng mga tao. Pero sa batas ng Diyos, wala kayong kawala doon. Totoo naman, hindi naman tayo perpekto. Lahat po tayo may pagkakamali. Pero ang pumatay ng tao, manggahasa ka, pinatay mo na nga, ginahasa mo na nga, pinatay mo pa, matinding krimen yun sa mata ng Diyos. 'Di ba? Oo. Ganun yun. Kaya kayong mga DDS, good luck sa inyo. Ha? Good luck. Ituloy-tuloy nyo lang yung pagtatanggol sa mga engkanto. Ituloy-tuloy nyo lang yung pagtatanggol sa mga totoong demonyo. Ha? Sige lang. Tuwan-tuwa pa kayo, ha? Duterte pa kayo, ha? Para kayo mga tanga. KO! Diba? Sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. May hangganan nyo lahat. Iyan yung tandaan nyo. So, ayun lang po muna yung ating video, mga pre. Siyempre, no, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, mga pre. And siyempre, meron din po tayong YouTube channel. Ito, yung saan kayo nanonood ngayon? And siyempre, TikTok. I-follow nyo po yung ating Facebook page, TikTok,
Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. And huwag kalimutang i-ring yung notification bell. Diba? Ganun lang. Siyempre, sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat po. Okay? Kita-kits po tayo sa susunod na video. Like nyo ang video na to at i-share nyo na mga pre. Okay? So, ingat! Kita-kits sa susunod na video and babush muna.